Nakakagulat at nakakamangha na sa gitna ng kagubatan kung saan malayo sa kabiasnan ay may mga labi ng mga estruktura kung iisipin. Tila napakaunlad ng lugar na ito noon mula po dito sa Barangay San Ignacio, Baco, Oriental, Mindoro. Samahan niyo po ako sa adventure na ito. Alamin natin ang kwento sa likod ng mga estrukturang ito. Di na tayo nagsayang ng oras at agad ay tinungo na ang lugar. Sa bungad pa lang, kapansin-pansin ang likas na anyo ng kagubatan. Naglalaki ang mga punong kahoy at maririnig ang mga huni ng iba't ibang ibon. Bahagi ng ating kasaysayan yung mga labi na to at nag-iwan ito ng matinding marka sa mga puso ng mga tao dito sa Barangay San Ignacio. Lalong-lalong higit po doon sa mga may pamilyang naging biktima ng trahedya na yon. So nandito pa yung mga labi ng struktura, may mga semento dito, yung part na yun, meron pa rin. At titingnan pa natin sa banda roon, ano? May mga sira-sira pang debris dito sa part na to, guys, kung makikita nyo. So bahagi pa rin ito ng gusali, ano? Bahagi pa rin ng struktura. Ayan, oh, may mga building pa dito. At tinutubuan na siya ng mga kahoy. May mga ugat-ugat na. Itong tinutungtungan natin, struktura pa rin ito. May nakikita pa ako banda roon na mga gusali. Mayroon ditong tulay na semento. May design pa siya, old design ng tulay, pero napakaganda ng pagkakadesenyo. Guys, magtataka rin kayo kasi ito yung mismong ilog. Doon sa kabila noon, mayroon ding istruktura doon na kung saan ang foundation niya yung mismong bato. Ang galing nung nag-design ng na to. Tapos doon sa part na yun, meron din mga gusali pa doon. Pupuntahan natin yun, ano. So dahan-dahan na tayo kasi madulas yung daan. Tapos posible na may mga ahas dito kasi may mga butas yung mga pagitan ng bato. Kaya ingat-ingat po tayo. Kasama natin actually si bro, yung ating cameraman. Siya yung nasa likod ng camera natin, ano. So guys, ito yung mga istruktura na sinasabi ko po sa inyo. Mayroon din palang resort doon dito kasabay ng ice plant, ano po. So itong part na to guys ay bahagi na ng resort. Ano, katabi lang ito ng ice plant. Yung ice plant nandun sa baba. Nasa gitna tayo ng kawalan. Nasa gitna tayo ng kagubatan pero may mga ganitong lugar dito na naglakas loob para magpatayo ng ganitong klaseng struktura dito sa gitna ng kagubatan. Habang nag-i-explore tayo dito, hindi ko maiwasang itanong kung ano nga ba ang nangyari at bakit inabandona ang lugar na ito. At napag-alaman ko na ito pala ay nawasak dahil sa isang malagim na trahedya noong December 27, 1993. Nang bigla na lamang gumuho ang bundok at marami sa mga taga rito ang nawasak, ang tahanan, mga casualties at mayroon ding mga nasawi. Sa likod ng mga labi ng mga estrukturang narito, isang ebidensya ng isang malagim na trahedya noon ay bahagi ng ating kasaysayan ngayon na dapat ay kapulutan ng aral. Kung anuman ang naging sanhi ng pagguho ng bundok, tiyak may pang-aabusong naganap sa kalikasan at ito ay malaking leksyon sa atin para hindi muling sabihin.